Pinoy na Pinoy. Mas masarap ang inyong gising kasama ang unang hirit at bibing kinitan. Mommies, heads up sa mga fever-related illnesses na pwede makuha ng bata sanhi ng ulan at baha. Alamin ang sanhi ng lagnat. I-monitor kung taas baba ito at may kasamang sintomas. Bigyan sila ng doctor-recommended Biogesic for Kids. May micronized technology. Diretso sa lagnat para diretso galing. Safe pa. May Biogesic tablet din para sa ating mga mommies. Biogesic, the authority in headache and fever. At para sa nangunguna sa news and information sa umaga, nood lang ng unang hirit. Nagbabalik ang unang balita mga igan, 10 taong basic education ang itinakda ng batas para sa pag-aaral ng mga estudyante sa Pilipinas. Pero posible pa ito madagdagan ng 2 taon sakaling tuluyan ng ipatupad ang K+12 program. Handa na ba para rito ang DepEd maging ang mga magulang? Darito ang unang balita, special report. Edukasyon ang tinuturing na pinakamalakas na armas ng isang bata para sa magandang kinabukasan. Dito sa ating bansa, 10 taon ang itinakda ng batas para sa basic education. 6 na taon sa elementarya at 4 na taon sa high school. Pero kamakailan ay ipinanugkala ang programang pang-edukasyon na K-12 kung saan imbis na 10 taon, 12 taon na ang itatakda sa basic education. Inalam namin ang reaksyon ng mga magulang kung sakaling ipatutupad ito. Paano kung wala kang pampaaral? The 2 years, instead na kakagraduate na yung anak mo in 6 na taon, magdadagdag ka pa another 2 years. Kumusta naman yung gastusin? Dagdag gastusin yon. Kung lalaki yung sweldo ng mga tao, liliit ang presyo ng mga laganang bilihin, maaari siguro ay pumayag din ang mga magulang natin. Sa amin, sa part sa mga nanay, pwede yun siya kung tutusin, maganda yun. Pero dagdag sa bigat ng nanay, then sa tingin kasi namin ngayon, yung mga pagtuturo, depende naman kasi ang pagtuturo sa mga sa mga teacher eh. Para saan mas pabor yun? Kasi maraming mga bata ngayon na gumagraduate na hindi masyado marurunong. Hindi ko naman sinasabing hindi sila pero advantage na rin yun. Tulad ng aming mga nakausap, isa ring nanay si May. 47 taong gulang na 3 pa ang pinapaaral. Kwento niya, hindi pa raw handa ang kanyang pamilya sa pampinansyal na gastos kung sakaling ipatupad ang K-12. Wala. Kasi kulang pa nga yung kinikita. Kulang talaga. Kasi babayad ka ng bahay, tubig, ilaw, allowance nilang 3. Mahirap. May trabaho na ako. Paano yung walang trabaho? Paglilinaw ni DepEd Assistant Secretary Tony Umali, isa raw daan ng K-12 para mas maging competent ang mga estudyante sa ating bansa. Ang buong mundo, 2 bansa na lamang bukod po sa atin ang nagpapatupad ng 10 taon ng basic education sa kanilang mga bansa. Dito po sa Asia, tayo na lamang po ang may 10 taon ng basic education cycle na pinapatupad. Dagdag pa ni Asik Umali, kahit parang umabot ng 66,800 ang kulang na silid-aralan at 79,000 ang kulang na guro ngayong taon, sapat daw ang 2 hanggang 4 na taon para mapaghandaan at mapunuan ang mga kakulangan sa mga pasilidad ng mga paaralan sa tuluyang pagpapatupad ng K-12. Yung bagong curriculum under the K-12 program ay ituturo na sa ating mga first-year high school students by next school year. Pero hindi pa natin ini-implement fully. Ang full implementation nitong programang ito, itong tinatawag natin K-12, ay mangyayari sa taong 2016 to 2018 pag naipasa yung batas. Samantala, pag-ulan ng bulalakaw o Geminids meteor shower, inabangan. At kahit na maulap, hindi nabigo ang mga nag-abang na makakita ng mga bulalakaw. Narito ang report ni Haji Rieta. Maga pa lang kagabi nihanda na ni Nico ang gagamitin niyang telescope para sa taunang pag-ulan ng mga bulalakaw ngayong Disyembre.
na kung tawagin ay Geminids meteor shower. Nag-aaral siya ng astronomy, kaya naman halos 5 taon na raw niya itong ginagawa. Nakaka-excite kasi minsan lang naman to sa isang taon. So, itong mga maliliwanag na meteors na to, nakaka-excite tingnan. Parang mga fireworks ba na wala talagang pinanggalingan, kundi sa sky talaga. Ang mga magkakaibigan namang ito, dito na nagpalipas ng magdamag. Gamit ang kanilang mga inilatag na higaan, sama-sama nilang inabangan ang paglabas ng mga bulalakaw. Bagaman maulap ang gabing iyon, hindi naman natinag ang mga nag-abang. Maya't maya ang hiyawan nila dahil sa kanilang mga nakitang mga bulalakaw. Si Rovir tuwang-tuwa sa kanyang mga nakitang bulalakaw. Masaya kasi parang yung na-amaze ka at parang na-excite ka kasi yung parang gusto mong maka-wish pero hindi mo kaya kasi parang too amazed ka or overwhelmed ka na sa imbis na parang mag-wish ka, ayun lang. So parang kami pigilan, So parang hindi kami nanonood lang kami kasi natutuwa. Tapos parang napag-uusapan namin, nakita na sila ulit. Ayon sa Pag-asa, mula sa lokasyon ng Pilipinas sa daigdig, hindi raw bababa sa 40 bulalakaw kada oras ang makikita sa silangang bahagi ng kalangitan. Yung meteor shower na yan ay manggagaling sa constellation ni Gemini. Kaya Geminid siya. Every year nangyayari ito, kagaya ng marami ring mga meteor shower, na pagkang ating mundo ay dumaan sa stream of debris ng bawat comet na dumadaan doon. Para sa unang balita, Haji Rieta reporting. Samantala, abangan ang live interview kay Atty. Maidas Marquez sa pagbalik po ng unang balita.